What's up, KAG? Alam mo ba, karamihan na nalulugi sa crypto, hindi dahil late sila pumasok, kundi dahil paulit-ulit silang bumibili ng dip sa maling coin. Tanong, paano mo malalaman kung discount yan o tuloy-tuloy na pagbagsak? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, ang buy the dip, parang napakasimpleng ipakinggan. Pag bumaba, bili. Pag tumaas, profit. Ang simple, di ba? Pero ito yung hindi nalalaman ng marami. Hindi lahat ng dip, opportunity. Minsan, warning na yan. Tanong ko sa'yo, ilang beses ka nang bumili ng dip tapos lalo pang bumaba? Kasi ito yung malaking pagkakamali ng marami. Hindi nila dinidifferentiate ang dip o temporary drop versus sa downtrend na tuloy-tuloy na pagbagsak. Sample, bumili ka sa negative 20%. Sabi mo, discount na to. Bumaba ulit ng 30%, sabi mo, sale palalo. Bumaba pa ulit ng 50%, sabi mo, last buy na to. Hanggang sa wala ka ng pambili at na-stuck ka na. Bakit delikado to sa maling coin? Ngayon, ito yung core. Bakit nagiging delikado ang buy the dip sa maling coin? Una, walang demand. Real talk. Hindi lahat ng coin may babalikan. May mga coin na once bumagsak, wala nang bibili. Hindi dahil mura, kundi dahil wala nang may gusto. Pangalawa, narrative dead. Sa crypto, hindi lang technology ang labanan. Narrative, trend, hype. Kapag tapos na ang kwento ng coin, kahit anong dip, walang magpapataas dyan. Pangatlo, liquidity trap. Ito yung masakit. Kapag bumibili ka ng dip sa weak coin, ikaw na yung exit liquidity. Ibig sabihin, yung mga early investor, sa'yo na nagbebenta. Ikaw yung nag-aakala ng cheap, pero sila nag-exit na. Honestly, hindi ako fan ng blind buy the dip. Kasi tamad yan na strategy. Oo, sinabi ko, tamad. Bakit? Kasi hindi ka nag-iisip, hindi ka nag-analyze. Umaasa ka lang na basta bumaba, tataas ulit. Pero ang market, hindi obligado na bumalik para sa'yo. Bigyan kita ng simple scenario. Scenario A, ito yung good dip. Malakas ang project, may users, may narrative, market correction lang. Buy the dip, makes sense. Scenario B, bad dip. Walang update, walang community, patay na ang hype, puro sell pressure. Hindi dip yan, downtrend yan. Kung pareho silang bumagsak, paano mo malalaman kung alin ang worth it bilhin? Yan yung hindi tinuturo sa mga newbie. Bakit ka natatrap sa ganito? Ito yung pinakadelikado. Hindi logic ang ginagamit mo, emotion. Hope, babalik din to. Ego, ayoko magkamali. Averaging down, addiction. Babawi ako pag bumalik. Hanggang sa, hindi mo na napapansin, lumalaki na yung losses mo. Ang hard truth, ito yung hindi mo gustong marinig. Hindi lahat ng coin babalik sa previous price. At ang mas masakit, karamihan, hindi na. Kung ang strategy mo ay, basta babalik yan, delikado ka. Hindi ko sinasabi na mali ang buy the dip, pero kailangan may kondisyon. Strong fundamentals, may demand, alive ang narrative, hindi ka all in. Kung wala yan, hindi ka nag-i-invest, nagsusugal ka. Maraming traders kumikita, hindi sa pagbili ng dip, kundi sa pagbenta sa mga bumibili ng dip. Let that sink in. So next time na makakita ka ng dip, huwag kang matuwa agad. Magtanong ka muna, discount ba to o patibong? Kasi sa crypto, hindi ka nilulugi ng market, nilulugi ka ng maling decision mo. Kung gusto mong matuto kung paano hindi maging liquidity at paano mag-isip like a smart trader, abangan mo yung next topic. Game on!